Mga kaibigan, ito po no, ang ating tatalakayin ay ang balitang nais na daw makipagbati nitong si Baste Duterte dito po sa mga Marcos. Dahil ika niya, sabi niya, mas maganda daw yung peace na nasimula ng Uniteam. Oo. Matapos po nitong ika nga tirahin itong si Bongbong Marcos at ang kapatid nitong si Amy, my friends. Mga kaibigan, dito nyo po makikita ang laro ng politika, di ba? Sa ating bayan. Tingnan nyo, nung nakaraan lang ang tapang-tapang mga kaibigan, di ba? Kasi nga mga kaibigan, sa totoo lang ito, kung totoo ang kanilang pag-aaway, hindi magtitiwala ang Marcos, mga kaibigan. Kasi obviously, mga kaibigan, may traidurang nangyayari dito. Di ba? May traidurang nagaganap. So, bottom line, itong Baste, mga kaibigan, in my own conspiracy theory, in my own opinion, tingin ko ito, tinatalian ng betlog nito ngayon, mga kaibigan. Hindi sa ito opinion ko lang to. Ito lang pagtingin ko dito. Naalala niyong tinanggal yung kanyang hepe ng Davao City Police Office, right? Yung colonel at yung mga tauhan nito pinagtatanggal. And pinalitan po yun ng panibagong na destinong pulis. At mga kaibigan, mukhang sa tingin ko, dahil hindi niya makontrol yung bagong kapalit, baka nag-iimbestiga. Lalo na po, meron pong mga, ika nga, di ba? Meron pong IAS na pumasok, yung internal affairs, di ba? So, ibig sabihin, mga kaibigan, malalaglag yung mga pulis, na unang nasibak. This is just my conspiracy theory. So, ang nakikita ko dito, kung malalaglag mga kaibigan yung mga naunang nasibak, malaki ang posibilidad na magturo ang mga yun. Di ba? Kung sa tindi ng pressure mga kaibigan, kung merong kaso na iniingatan dahil bakit biglang lumambot? Di ba samantalang publicly tinitira nila ang Marcos mga kaibigan, and all of a sudden this words yours and mine. Di ba? So parang nung kamakailan lang ang tapang-tapang mo, halos balatan mo ng buhay si Bleng Blong. Di ba? Binabanatan pa niya pati itong si Amy Marcos. Bakit biglang lumambot? Di ba? Yan yung malaking katanungan na ang nakikita ko lamang ay yung pagsibak sa kanyang unang mga pulis na naka-assign sa Davao at pinalitan ito. So, mukhang hindi niya mapasundo itong bago at baka nangangalap ng ebidensya laban sa kanyang mga unang bataan. Dahil kung may malalaglag dito, baka mapilitan silang pumiyak at sabihin nag-utos sa kanila ay ito. At kung may yung bagong pulis na assign, nakuha ang mga testigo, bakit pinatay yung unang 7? Kasi kaya nasibak yung mga pulis dyan sa Pulis Davao dahil meron pong kaso ng pagpatay sa mga drug suspect. 7 po yata yun kung di ako nagkakamali. So, bottom line mga kaibigan, baka mayroon pong malaglag. Di ba? Again, this is just my conspiracy theory. Di ba? This is just my conspiracy theory. Di ba? So mukhang mayroon pong malalaglag mga kaibigan. Kaya biglang bumait, di ba? Oh. Kaya may kasabihan sa kantang, may isang pipit na iiyak. Yun po yung nakikita nating isang anggulo dito ng pwedeng move na ito ng isang Duterte Baste. Ikalawang anggulo, mga kaibigan, na pwede natin pagtingnan. Marahil, nararamdaman na niya yung pressure ngayon mula sa gobyerno ng Marcos na baka isang araw ipagkaloob sila in a silver platter sa ICC. That is one, di ba? Logical matter na kaya siya nagalit. Pero pag ICC, mukhang lalaban pa siya.
Ha? And of course, yung pangatlong anggulo mga kaibigan, gaya ng iniisip nating hinala natin simula't simula pa lang, na sinasabi na nating palabas lang ng Marcos at Duterte ito. Can you imagine na si Sara at saka si Amy magkabati lang? Pinaglalaruan lang ang mga Pilipino. That's the third conspiracy theory. Di ba? Na naging isa rin sa pagtingin natin. Kasi nga, tumitingin lang tayo eh. Walang certain. At kung yung mga pagtingin natin, it's just a pattern, nag-aantay tayo na mangyari yung mga conspiracy theory natin at yung mga opinion natin na yun. Di ba? Kasi nga, hindi naman tayo Nostradamus na, di ba? Wala nakakaalam ng future. So, these are just the patterns na tinatalakay natin. Again, the first pattern here, mukhang may nagtali ng goma sa betlog ni Baste. Nais siyang kapunin. That's just our conspiracy theory. That's the number one conspiracy theory. Kakapunin itong si Baste at tinalian na ng goma ang itlog nito. Siyempre, ngayon, hindi niya mapatras yung tatay niya at kapatid niya kasi magmumukha talaga silang mga bahagang buntot na pamilyang Duterte. Ngayon, sabi niya, hindi niya alam sa kuya niya at sa kapatid niya. Ang iniingatan niya ngayon, yung possibility na kailangan lumambot ka para masalo kita. Di ba? Kung merong nais sumalo. So, bottom line, kung itong Sara Duterte gumamit ng asim sa Marcos Jr., baka luwagan nila at hindi pag-initan itong Baste. Baka may leverage ngayon itong gobyerno na ito laban kay Baste at nais saluhin. So, para ka masalo, kailangan mong lumuwag, tutoy. Di ba? Sabi nung siguro na nagpayo dito kay yung nagpayo dito kay Baste, kailangan mong magpakumbaba, tutoy. Di ba? Sabing ganon. Kasi kung hindi ka magpapakumbaba, tutoy, yari ka, dudong. Di ba? Yari itong si Dudong kasi tutuluyan siya. Kaya ngayon, ang exit niya, hindi niya daw alam kung anong stand ng tatay niya at ng kapatid niya. Kasi siya ang tatablan eh. Dudong, di ba? Ngayon, mga kaibigan, again, yung pangalawa is sinasabi natin na ICC thing. Baka maimbestigahan din. Pero kung ICC, hindi si Baste ang lalambot pag ICC. Di ba? Hindi si Baste. Ang lalambot niya mga kaibigan, si Sara at saka si Diggs. Ikatlo, yun na nga, isang malaking sarswela at palabas itong lahat. Ang totoo talaga ay pinaglalaroan nila ang isipan ng mamamayang Pilipino dito mula't simula na sila ay magpakunwaring nag-aaway. Dahil sila daw, mga kaibigan, sabi ni Baste ngayon, mas mabuti daw na magkaisa ang unity. Unity, di ba, mga kaibigan? So, bottom line, ang tanong, mga kaibigan, gaano na ba kalaki ang impact ng Marcos at Duterte sa buhay ng mga Pilipino? Ganon lagi ang balik. Ano na ba nangyari sa buhay mo ngayon? Ano na ang naidulot na mabuti sa iyo ng Marcos at Duterte? Yung Duterte, sinisisi ng mga Marcos na binenta tayo sa China. Ngayon lang nila inaamin yan kasi si Marcos na nakaupo. Pero nung sinasabi natin yan na magkakampi pa sila, ayaw nilang maniwala na si Duterte ang dahilan. Panahon pa ni Arroyo. Di ba? Ang tinuturo nila si Aquino. Di ba? So ngayon, dahil tapos na silang maggamitan, nagtitirahan sila. Grabing kabuitre itong ganitong klase ng larangan ng politika, mga kaibigan. Kaya you just imagine, nagpaplastikan itong mga malalaking tao na to at the expense of Filipino people. Nagpaplastikan sila, nag-aaway sila, pero sino nagdurusa? Tayong ordinaryong mamamayan. Mahal bilihin, napuputol ang kuryente, pinagtitipid tayo sa kuryente, pinagtitipid tayo sa tubig. Asa na yung mga pangako? Na napakaraming ultimong Nutriban, libre, mga kaibigan. Noong eleksyon, sinasabi ng mga pro-Marcos, Nutriban, panahon ni Tatang Senior, mga nuclear, power plant, windmill, ang dami, di ba? 20 pesos na kilo ng bigas. I mean, guys,
Hindi natin kailangan mag-convert sa dilawan. Hindi kailangan na magpalit ka ng ano, di ba? Pero ito, matuto tayong maningil na sana yung 3 to 6 months si Duterte. Nung pumasok siya, 3.4 trillion lang utang. Nung dumating si Duterte, 2016, 2017, naging 6.7 trillion ang utang ng Pilipinas. Di ba? Kung di ako nagkakamali, more or less. Now, mga kaibigan, pag alis ni Duterte, 13 trillion ang iniwan niyang utang. Ngayon, kay Marcos Jr., hindi pa tapos termino, nasa 15 trillion na utang ng Pilipinas. Ang tanong, these both are the political dynasty na namimihasa sila dahil nga itong mga botante natin ay nauuto. Di po ba? Nauuto nila, mga kaibigan. Bottom line, my friends, kahit anong mangyari sa Davao, anong mangyari sa bansa, may pakialam kaya ang mga ordinaryong mamamayan, lalo na yung mga nagkamali. Kasi may mga nagkamali eh. At yung mga nagkamali na yon, na sumuporta dito, na minumura pa yung mga kakamping, minumura yung mga anti-Duterte Marcos, di ba? Nasaan na sila ngayon? Wala. Kakamot lang ng ulo. Walang magawa. Di ba? Di ba? Pag siningil mo, magagalit pa. Nasaan na yung sinasabi nyo mga Nutriban? Murang bilihin, di ba? Ganon. Ganon ang lagay ng sistema pampolitikal sa Pilipinas. Anyway, mga kaibigan, magkakaiba pa rin naman tayo ng opinion sa lahat ng mga aspeto ng nangyayari sa ating lipunan. Kaya kung ano man ang inyong palagay at pananaw, please comment down below mo yan. And syempre, maraming salamat sa nagla-like at nag-share nitong ating video across social media. And of course, kung hindi pa kayo napag-subscribe sa ating YouTube channel at nais nyo maging updated sa mga itong uri ng talakayan, please do subscribe. At maraming salamat po.